Tinawagan nga ni Carlos si Zoe sa kanyang cellphone na kasamang-palad ay hawak ni Annalyn. Si Don Pepe naman at si Mora ay nag-uusap ng masinsinan. Kapani-paniwala ang kanilang pag-uusap, sinisikap ni Don Pepe na maniwala sa Moira upang makatakas siya rito. Sana maniwala. Sinabi niya na isa silang pamilya at ayaw na din masaktan si Zoe dahil mahal din niya si Zoe. Sinasabi niya ito kay Moira upang maniwala si Moira at siya naman ay kanyang pakawalan. Subalit si Moira ay hindi maintindihan kung maniniwala ba sa sinasabi ni Don Pepe o hindi. At mukhang nga nakukumbinsi na ni Don Pepe si Moira. At kinanong ni Moira kung willing na ba si Don Pepe na itago na ang kanilang sekreto. Sabi naman ni Don Pepe, para kay Zoe at sa aking pamilya. Oo, Moira. Sabi ni Moira, totoo ba? Mapagkakatiwalaan ba kita? Sabi ni Don Pepe, oo, Moira. Ipinapangako ko, hindi ako magsasalita. Ibinuga naman ni siyang Susan ang kanyang sama ng loob kay Lynette at sinabi niya na parang pinapaalis na siya ni Lynette. Si Lynette naman hindi niya maintindihan kung paano papaliwanag kay Chang Susan. Sige pa rin ang kuda ni Chang Susan. Paano ba talaga ipapaliwanag ni Lynette na hindi yun ang talagang gusto niyang sabihin dahil ang alam niya ay baka masaktan lang ang mga ito at magdamdam at ayaw niyang sabihin kung ano ba talaga ang sinabi ni Carlos. Kaya naiiyak na ito na sinasabing hindi yun ang gusto niyang sabihin. Sabi ni Chang Susan, sabihin mo na at aalis na kami dito. Matamang nakatanga lang si Diyos at nakikinig kay Chang Susan. Naiiyak na nagpapaliwanag na si Lynette subalit sa ganong sitwasyon napatawa si Chang Susan. Sabi niya, Charis! Yung pala nagbibiro lang si Chang Susan, oh. Nakaka-nervous ka naman, Chang Susan. Totoong-totoo ang acting ni Chang Susan, oh. Ayan, napahinga tuloy ng maluwag si Lynette. Sinabi ni Chang Susan na aalis na nga sila dahil baka dumating na si Carlos at na si Carlos ay makapagpahinga naman. Dumating na sa labas ang sasakyang sinasakyan ng dalawang masasamang loob na ito. At sinigurado nila na ito ang bahay ng mapagpunwaring si Carlo. Sabi ni Moira kay Don Pepe, Dad, alam ko naman kung gaano kakagalit sa akin. Imposible na namang bigla ka na laang bumait. Sabi ni Don Pepe, hindi naman ako bumait. Galit pa rin ako sa iyo. Pero pinangangako ko na hindi ko sasabihin kahit kanino sekreto nyo kasi mahal kong pamilya ko. At ngayon lang kami nagkasama-sama ng aming pamilya. I don't know, hindi ko alam kung papaniwalaan ba kita. Sige na naman, Moira, maniwala ka na kay Don Pepe para naman siya'y makatakas na. Ano ba ang gusto mong gawin ko para paniwalaan mo na hindi ako magsasalita? Sige, sabihin mo at gagawin ko. Talaga, Dad? Lahat gagawin mo? Oo. Bigla siyang kinabig ni Moira ng patalikod at sinabi niyang, ay kung putulin ko ang dila mo, ha? Dahil kapag putulan, dila nito ay hindi nito makakapagsalita at pagkatapos doon noon ay dudurugin niya ang mga buto ng daliri nito upang hindi nito makapagsulat. At kapag nagkaganon ay hindi na malalaman ni Robert ang kanilang sekreto. Takot na takot si Don Pepe habang si Moira ay pinipilit siyang ilabas ang dila niya. Sabay biglang bitaw ni Moira sa kanya at pinagtatawanan siya. Sabay sabing, ano, naiihi ka na ba sa takot? Ginawa mo na yan sa akin dati. I'm just returning the favor. Kala mo mauuto mo ako? Demonya ka talaga. Kahit patayin mo ko at maitago mo ang sekreto ninyo ni Zoe, hinding-hindi ka pa rin magiging malaya. Kakainin ka ng konsensya mo at ikaw mismo ang magsasabi kay Ubeng. Mamamatay kang mag-isa. Mamamatay kang nilalayuan ng mga tao. Mamamatay kang mag-isa at mamamatay kang dinuduroan ang katawan mo at kahit ang uod ay hindi kakainin dahil hindi ka masisikmura dahil ikaw ay mas mababa pa kaysa dumi. Sige, patayin mo na ako dahil kapag nakaalis ako dito, padudukot din kita at ipararanas ko sa iyo ang hirap at pagpapasakit. Gagawin kong impyerno ang buhay mo at ng anak mo. Hinding-hindi mo nasasaktan si Zoe. Bakit? Apo ko ba siya? Dudurugin ko ang mga mahal mo. Shut up!
At ikaw, ako mismo ang gigiling sa'yo. I said, "Shut the hell up." At iniwanan siya ni Mora at sinabi niyang, bumalik ka dito, duwag, duwag. Sinita naman ni Dr. Ray si Zoe sa pag-alis nito ng hospital. Tinanong nito ko saan ito nang galing dahil hindi malang ito nakapag-ground. Nagdahilan naman si Zoe na ito ay family matters. At yun naman ay naunawaan ni Dr. Ray at nakiramay pa ito. Palit na sana si Zoe nang biglang tumawag si Carlos kay Dr. Ray upang itanong si Zoe kung naroroon. Nakisuyo siya kay Dr. Ray kung pwede bang makausap si Zoe. Bagamat nang tataka ito ay niabot na din niya ang cellphone kay Zoe. Sinabi niya kay Zoe na tumatawag siya pero hindi niya ito sinasagot. Sinabi ni Zoe na wala sa kanya ang telepono niya. Pinaalam ni Carlos kay Zoe na nalaman na ni Annalyn na may kinalaman siya sa pagkawala ni Don Pepe. At nasa Apex si Annalyn upang mag-imbestiga. Noon naalaala ni Zoe na bigla niyang pinatay ang telepono nang tumatawag ang kanyang ina at naiwan niya ito doon sa front desk. Bigla siyang nahintakutan at nataranta nang maalaala ito. Kaya bigla niyang binalikan na kanyang telepono. Nag-aalala naman si Carlos. Dahil sa takot at pag-aalala, nagpaalam si Zoe kay Doc Ray ng madalian. Na-confirm naman ni Balahadya na totoong mayaman si Don Pepe. Nang biglang pumasok si Moira at tinatanong ang kanyang baril. Nagtataka man si Balahadya ay binigay na rin niya ang baril niya kay Moira at sinundan na lamang niya ito. Itinutok ni Moira ang baril kay Don Pepe. Subalit hindi natatakot si Don Pepe at sinabi sa kanya, sige patayin mo ako. Kasalukuyan mang binibigay na ang telepono ni Zoe kay Annalyn. Nang biglang makita ito ni Dr. Joy at sinabi niya kay Zoe yun. Nang biglang dumating si Zoe at nalaman niyang nahawak na ni Annalyn ang kanyang telepono. Ayaw namang ibigay ito ni Annalyn sa kanya. Kaya ay tinakbo ito ni Annalyn. Kaya hinabol siya ni Zoe. Nakapasok na sa bakuran ng masasamang loob. Nagpalinga-linga sila. Siyang paglabas ni Chang Susan at saka ni Josa. Napunan ni Josa na parang may tao sa paligid. Sinabi naman ni Chang Susan na guni-guni lang niya yun at baka siya manuno. Nakisilip na rin si Lynette pero wala silang nakita. Sinabi ni Lynette na huwag naman siyang takutin. Kung nagdire-diretso lang sana si Josa makikita niya ang dalawang lalaking ito. Halos andun na siya sa kinaroroonan ng dalawang lalaking ito nang tumawag si Chang Susan at sinabing andun na daw yung taxing sasakyan nila. Kaya bumalik na si Josa at nagpaalam na kay Lynette. Kaya hindi na niya napansin ang masasamang loob na ito. Tinutok na ni Moira ang baril kay Don Pepe pero napakita ng tapang si Don Pepe at sinabi niya sige iputok mo. Mabarilin na sana nito nang bigla siyang pigilan ni Balahadya at sinabing papakinabangan pa nila si Don Pepe. May plano ako pag-usapan natin. Isama mo na ang anak mo. Kalma lang madam. May araw din ang matanda niyan. Dahil sa narinig, tinalikuran ito ni Moira at sinabi ni Don Pepe na bumalik ka dito, duwag. May oras ka din tanda, hindi lang ngayon. Nang umalis si Balahadya, sinikap ni Don Pepe na makawala sa kanyang pagkakatali sa kanyang mga kamay. Makatakas na nga kaya si Don Pepe? Naghihintay naman sa pag-alis nila Chang Susan ang dalawang kasamang loob na ito. At ito nga, nagpaalam na si Chang Susan at si Josa kay Lynette. Sinabi pa ng mga ito na mag-iingat si Lynette. Nakamasid naman ang dalawang masasamang loob na ito. Nang makali sila Chang Susan, medyo nakaramdam ng kaunting takot itong si Lynette at pumasok na siya sa loob. Bagay na hinihintay ng dalawang lalaking ito. Tinawagan ng mga ito si Moira. Samantala, hinubad na ni Annalyn ang damit pang pasyenteng ito. Habang hinahabol siya at hinahanap siya ni Zoe, nakita niya ang damit pang pasyente. Sinabi ng mga masasamang loob kay Moira na wala si Carlos at sinabi naman ni Moira na sakta nila yung babae nandoon at palabasin nila na robbery ang lahat. Sinabi ni Moira na huwag silang magpapakilala at huwag silang papanga-tanga. Opo daw, madam. Nang makarating sa taas si Lynette ay naalaala niyang tatawagan niya pala si Annalyn at nakalimutan niya kanyang telepono sa kusina. Kaya binalikan niya ito. Ewan ba, pero parang may nararamdaman si Lynette na kakaiba. Parang hindi siya nag-iisa.
sa bahay na yun. Ang mga masasamang loob naman ay gumawa ng paraan upang makapasok sa loob ng bahay ni Lynette. Tinawagan ni Moira si Zoe at dahil hindi niya alam na hawak ni Annalyn ang kanyang cellphone ay nagdire-diretso siya ng sabi. Nang sabi niya rito ay Zoe, pumunta ka na dito kasi pag-uusapan natin kung anong plano natin dito sa lulo mo. Walang kaalam-alam si Moira na ang nasa kabilang linya ay si Annalyn. At ngayon ay dinig na dinig ni Annalyn ang pinagsasabi ni Moira. Umamin na kaya si Zoe kay Annalyn na may kinalaman siya sa pagkawala ni Don Pepe?